So good day everyone. Siyempre itong video na to ay magiging quick update ulit sa mga kaganapan dito sa ating buhay at kung ano ba yung nangyari na doon sa bago nating prop firm challenge na tinake, yung dating prop firm natin sa TFT, kung ano na yung update doon kasi may $4,000 tayo na pending. Check natin email mamaya, may mga silang black and white na rules kung ano mangyayari doon. Pero may okay na quick tour dito sa aming farm at doon sa mga bagay na pinagkaabalahan ko nito mga nakaraang linggo. Quick update lang, yan, medyo alas 4 na ng hapon. Bukas na din yung pre-market ng New York, pero ang binabantayan talaga natin ngayon itong Japanese yen. Nag-intervene na yung government niyan. So usually pag nag-intervene yung government, or I mean yung central bank, usually $5 yung move niyan, USD JPY na forex pair, $5 yung volatility niyan. So from 160 kanina nag-drop ng 155. So intervention yun ng central bank or BOJ, Bank of Japan. So yung farm namin, farm na aking mga magulang. So makikita nyo may mga gamit dito for rotary drilling yan. Kakatapos lang nito. And next is yung may mga pinatanggal din ng puno doon, nilagyan ng flooring for lalagyan ng water reservoir sa mga tangke. Nagpa-rewire din ako ng electrical dito. May mga bagong poste na pina-install yan. So kumbaga unti-unti lang na ino-organize ko ito kasi nga currently yung parents ko ay nasa abroad na rin kasama ng aking kapatid. Farm nga namin na ito, punta lang tayo dito para i-manage, i-ayos ng kaunti siguro, unting mga upgrades. Pero ang plano ko is magpatayo ng panibagong bahay din dito, no? Kung ano man na mangyari, umalis man kami or magstay dito, yung bahay na to is gagamitin pa rin namin, or kung uwi yung parents ko, mapupunta sa kanilang bahay, whichever it is. Syempre yung buhay naman natin as a trader, sa may internet tayo, may connection, nasa tamang trade ka, pwede ka kumita ng pera. So siguro doon na tayo, mag-recap tayo ng prop firm. Okay, so dito muna naman tayo sa TFT in the funded trader na funded account natin, which is, as you can see, it is failed na nakalagay. Ito ay na manual breach na TFT mismo. So wala akong kahit na anumang nilabag or hindi ako natalo rito. Nag-manual breach sila dahil nga mag-reopen rebrand. Yun, manual breach. Sila yung nag-breach mismo niyan. Hindi ako lumabag sa any rule, hindi ako natalo dito sa account na to. So ang papakita ko lang sa inyo was yung payout, no? Kasi talagang saktong-sakting timing nito. March 28 na nagsara yung TFT, which is March 28 din naman yung dapat na date ng withdrawal ko. So paano makapag-request ang withdrawal? Bigla na sila nagsara nun, diba? So mapakita ko lang sa inyo yung payout na dapat kong makuha. Nag-add kasi ako ng add-on na after 14 days na maging funded yung account, first trade mo, pwede ka na makakuha ng payout. So ayun yung ginawan ko ng video mga nakaraan. Ito dapat yun. Available withdrawal ko March 28, diba? So ngayon, kahit pindutin ko yung request, wala na yan. 4,000 something, wala na. 4,000, wala. Breach na nila yung account. So, for me, okay lang naman. $4,000. Kasi again, ang focus ko, it's not about the amount. Kasi makukuha mo rin naman yan eh. It's just a matter of time. I-discuss natin yan later dun sa new challenge na tinitake ko. Kasi malapit na matapos din yun eh. Yung phase 1, malapit na natin ma-achieve. Pero, eto, may email kasi na na binigay si TFT. Regarding no sa account. No? So, yeah, may mga nakalagay. So, akin, hindi na to challenge ako. Dito ako sa funded account pupunta. Ngayon, takihan natin ng konti. Gusto ko ipakita sa inyo yung part na eto. For funded accounts. So, yung mga may pending payouts na makaka-receive sila ng payment. Ang problema sa akin, wala akong pending. Kasi nga, during the time, March 28, mismong closure nila, doon pa lang ako pwede mag-payout kasi wala na yung website. So, hindi na ako napag-pending. So, ang mangyayari, mapupunta ba ako dito? Accounts without pending payout. Though I have a profit, pero wala akong pending payout dahil wala akong request. Ang makukuha ko lang, another phase 1 account ng 200k challenge. So, kayo ba? Kung nasa sitwasyon ko kayo, are you still going to use this? Diba? So, anyway, ayan yung update for the TFT. Kasi nga dapat ito, kahit na yung funded next account ko, kahit na breach siya, okay lang kasi kikita na dito eh. So, hindi ko na siya inisip na dito ko babawin. Pero I'm going to show you how I trade yung performance ko dito na sa FTMO. So, ito yung account natin na kinuha sa FTMO. Ang challenge na to is
200,000 challenge din, 200,000 account. So, puntahan natin yung metrics kasi mas matibay-tabay FTMO. So, for the FTMO naman, ang size niya is 200. Yung account type na kinuha ko is swing kasi gusto ko mag-hold ng matagal. Hindi ako nag-take ng what do you call this? Scalps, no? And I also started this challenge nung April 12 lang. Okay, so April 12, right now it is April 29. So as you can see, medyo maganda yung run natin dito kasi walang drawdown. Dire-diretso na siya. And sa real account, i-discuss ko yung mga trade siguro. Tingnan natin, mag-discuss ko lahat ngayon. Ano? Pero ito yung stats. So 31 trades, average risk reward 3.55, profit factor 8.6. Ang win rate ko is 70%. Pero kung baga, maliit na sample size is 30 lang. Kumbaga pag tiningnan natin yung account niya, ito yan yung account niya. Pag tingnan natin sa history, talaga makikita puro profit. Profit agad. Pero actually maraming trades na maganda execution pero mali ako ng sizing. Kasi iba yung sizing pala nitong FTMO. So still may adjustment. Hindi ako nakapag-download kasi ng Trade Manager. Trade Manager, doon ko makikita yung computation ng risk reward, magkano yung potential profit. So, pakita ako ng ilang trade. Ngari, itong US30. Meron akong magagandang execution dito. Ito, yung mga bounces na yan. Pero, kahit makatch mo siya dun sa baba, maging maganda execution niya, maliit yung sizing. Saan ba yun? Ito, yung gold. Maliliit yung sizing. US 100. Same lang na may approach na ginagawa ko. Ito, statistical range based pa rin yung gamit ko. Yung gamit ko sa mga nakaraan. So, maliliit lang yung sizing kasi $450 lang yung nag-gain yan eh. Ilang 100 points yan, 500 points move yan. No? So, wala akong trade manager. Iba yung sizing niya compared dun sa mga previous na tinake ko na challenges kila TFT. So, ayun naman part ko, wrong pa rin sa part ko yun. Pero, again, sabi ko sa inyo magbabawi mo yan. Then, nagkaroon ka ng loss kasi yung consistency hindi mawawala. It's just a matter of time. Ito, nasa 215k na eh. Unrealized pa naman. So, i-discuss ko siguro yung pinaka-reset na trade ko na lang para hindi masyado mahaba yung video. Kasi, actually, marami-rami na rin to. Yung Tesla, pansinin nyo. May trade ako nito ng earnings. Gap up. Tesla trade. Kasi pwedeng mag-trade dito ng equities kagaya ng ginagawa ko sa Ascension, tinuturo ko stocks. So ito may stocks dito eh. Yung mga big names which is the usual na trade namin. So yan, siguro mga 5k na lang ito kung take profit ko na. But yan, ang gusto ko i-discuss siguro ngayon mainly i-focus natin. Ang pinaka-recent trade ko kasi was the JPY, Japanese yen. So mahalaga na alam nyo yung news landscape kung ano yung nangyayari. So, I am waiting for an intervention. Intervention meaning yan, kikilos yung gobyerno, the Bank of Japan, Central Bank of Japan. So, previously, ito yung intervention line, which is nangyari yan last October. Nag-intervene, Bank of Japan, lipad siya, and then nag-bounce din sa area na to. Usually, excuse me, kaya naman kasi ako. JPY. Ito yan, ito yung intervention. Dito nag-step in yung Bank of Japan to protect their currency. Yan natin sa Pilipinas. Kung nag-i-intervene ba. Wala. Pag 58 na to. So, nag-withdraw na rin ako kasi mataas na yung palitan ulit eh. So, sa mga may profits na dyan, withdraw rin pag may time. Pero USD JPY, yan intervention. After nito, hindi siya nag-intervene. Pero bigay ng news na mag-intervene din sila if magkaroon ng malakas na volatility. Pero kasabay naman kasi nito yung yuan, hinayaan lang din nila mag-devalue yung currency. So inisip ko, okay, I'm just going to try na matime natin ng maayos. Pero ang TP is 5 points or $5. Kumbaga ito 160 to 155, ayun yung nangyari ngayon na intervention. Kasi that's the usual, no? Naggalaw pag nag-intervene. Tsaka makikita mo talaga pag nag-intervene, malaking spike ng volatility. Kasi yung speculator move versus doon sa central bank ng Japan mismo. So, yun lang yung trinade ko. Ang highlight nga natin, you have to understand the news.
same with Tesla. Itong approach ko kay Tesla na to, bottom pick, unang-una technicals, and then second is sa news. Ito, may mga scout na rin tayo dyan. Tapos ito, news. This is earnings. No? Ang tagal na nitong downtrend. Bottom pick na yung play niyan sa time na ito. So, dapat naiintindihan mo yung konteksto ng, una, syempre technicals, meron kang sistema na ginagamit, and then the news, kung ano yung magdadrive sa presyo up and down. So, usually, pag walang news, walang catalyst, ano lang yun pa-sideways lang yun Hindi masyadong nag-expand yung volatility, hindi masyadong tumatalbog pataas, bumabagsak. Hindi siya masyadong gagalaw. Kung papagalaw talaga niyan, usually, yung mga fundamentals, malalaking move. So, still very volatile ng JPY. And then, isang hawak ko na lang is, Cocoa. I am shorting Cocoa. So, you can see, ito yung trade natin, Cocoa. So, siguro, after ng trade ito, kung matapos, baka tapos na yung phase 1 natin. And, yun nga, again, it's just the same. Over and over. Kasi yung consistency, hindi na mawawala yan So, mapa-phase 1 man, mag-ulit man ako, may na-breach na account dun sa because of gold spike, because of, again, same principle applies. Risk management lang talaga So, nung hindi ko ginawa ng maayos yung risk management, actually, ginawa ko ng maayos, pero tinamaan talaga ang 100-point move ni gold. Na spike out tayo. So, yun, same lang. Pero kung yung iba kasi at tinitingnan, ay, na-breach na yun But always remember, phase 1, nag 8% tayo plus phase 2, 6%. No? So, 8 plus 6 is equals to 14. Nagkaroon ng 10% drawdown ng funded ka na. Pero kung real account nyo, di ba, may 4% ka pa, makakabawi ka. Wala ka sa negative territory, kumbaga. Kung ganun mo siya titignan. So, ang lagi ko nasabihin ulit-ulit, wala namang ibang sikreto yung challenge na pag-take ng mga challenge kung gusto nyo na consistency. It's all about risk management and yun. Importante syempre may edge ka. Pero wag nating i-overlook yung part ng risk management. Just take it slow. Ito, medyo mabilis siya. Kasi nag-start nga tayo noong A12, mga 2 weeks, 3 weeks pa lang to account na to, malapit na natin siyang matapos. If umayon na naman sa akin, kung umayon yung mga trades, matatapos talaga agad ng mabilis tong challenge natin na to. So, ayun lang siguro yung quick update on my part. Ayun. As of now, hindi pa rin ako tumatanggap ng mga new students, guys. Pero meron parating na free webinar yata na in-invite ulit tayo. So, magpe-prepare ulit ako doon ng presentation. Hopefully, matanda na kayo. Hintayin nyo lang yung link. That is free. No? Free yan. Kung mayroon kayong mga questions, drop nyo na lang din sa comment section. Pero yun lang siguro ang part ko ngayong araw na ito. And salamat sa inyong lahat. And God bless everyone.